Ayan. So, good afternoon again, grade 7. Kindly open your book on page 154. Ayan. So, last meeting, we discussed about the metric conversion na kung saan yung may mga meters, kilometers, centimeters, and so on. So, this time, let's move on the measuring weight, mass, and volume. So, yung sa ating measuring, yung mass and weight, yun yung mga, halimbawa, yung mga pounds, yung mga kilograms, mga grams, ganon. And, mag-focus tayo sa volume and capacity, wherein the volume is the amount of space an object contains or occupies. And the volume also of a container is considered to be the capacity of the container. And this is measured by the number of cubic units or the amount of fluid it can be or it can contain, and not the amount of space the container occupies. And meron tayo dito yung English system of measurement. It is also, or it also has its own units for measuring volume or capacity. The most commonly used in English units for volume are yung cubic feet or yung feet raised to 3, or the cubic inches or yung inches raised to 3. While for the commonly used English units for fluid volume are the pint, quart, or gallon. And kung mapapansin nyo, dyan sa nakabox, yan yung mga conversion. Ayan, yung 1 meter cube, meron tayong equivalent yan sa 1 million centimeter cube. And yung 1 feet or cubic feet is equivalent to 1,728 cubic inches and so on. So dito, meron mga formula for some regularly shaped objects. Tignan nyo yung cube. Yung cube, kapag may given, ano dyan, halimbawa, yung may given na isang measurement, so ang formula natin is the volume of cube is equal to yung edge cube. Edge or raised to 3, imumultiply natin ng 3 beses yung edge ng volume. For example, ang given ng cube, di ba ang cube is like this. Hindi ko na ipa-perfect yung pagkakaano. So, ayan, meron tayong cube. Halimbawa, ang measure ng cube na ito, ang bawat edge is 3, sabihin natin 3 inches. So, di ba ang volume ng cube is equal to E cube or E raised to 3. So, ibig sabihin kung ang edge niya is 3 inches, so, yan, i-multiply natin ng 3 beses. So, ano kaya ang magiging answer ng 3 inches tapos cube? Yung 3 multiply ng 3 beses, what will be the answer? Ilan? 3 multiply ng 3 beses. 9. 9. 2 beses pa lang yon kasi 3 times 3 is 9. O, times 3 ulit. 27 po. Oo, 27. And yung inches, cube natin. So, 27 inches cube. Yung ating volume nitong ating given na cube. Okay? Nagets ba? Halimbawa naman ay nag-iba yung ating edge. Naging 5 centimeter. Halimbawa lang. So, ibig sabihin, yung 5 centimeter, erase natin sa third power. So, magiging 5 times 5 times 5, not 5 times 3, okay? Kapag kasi exponent yan, siya ang nagsasabi kung ilang beses imumultiply itong base. So, 5 times 5, that will give you ilan? 5 times 5? 25. 25. And times 5 ulit. Kasi, tatlo dapat. O, 25 times 5.
Aaron Bantuyaw, 25 times 5. 125 po. Teacher, nakamit po kayo. Oo, may nag-ingay lang na tricycle. So, 25 times 5. Ilan yung sagot? Aaron. Aaron Bantuya, what will be the answer? 125 po. Very good. So, 125. And the centimeter kapag niraise natin into 3, so that will give you centimeter cube or cubic centimeter. So, ang volume niyan ng ating cube ay 125 centimeter cube or cubic centimeter. Okay? Nakuha ba kung paano kuhanin yung volume ng ating cube? Any question about dito sa volume ng ating cube? Clear na ba? So next one, next shape is rectangular prism. So yung sa rectangular prism, meron tayong formula na volume is equal to length times width times height. So halimbawa, ito yung ating rectangular prism. Ayan. Ay, wait. So, syempre, i-identify natin kung nasaan ba dyan ang length, nasaan ba ang width, nasaan ba dyan ang height. So, sino ang makakapag-identify sa akin ng tatlong yon? Kasi ang volume ng ating rectangular prism is imumultiply ang length, ang width, and ang height. So, Sean, halimbawa, Sean, meron tayong mga given. Example lang to ha. Ayan. So, i-identify mo nga siya, nasan dyan ang length? Yung 2 meter, ay 2 centimeter ba? Yung 4 centimeter or yung 1 centimeter? Length po, teacher. Yes. 4 centimeter po. Very good. How about the width? Brian? Width po. Yes. Yun may 1 cm po. Very good. And syempre, yung ating height is yung 2 centimeter. So, pag multiply lang natin yung tatlo. 4 times 1, ilan? 4 times 1 na? 4. And 4 times 2? Ay, ang bagal. Parang naglo-loading eh. And centimeter times centimeter times centimeter, that will give you centimeter cube. So, ang volume nitong rectangular prism is 8 centimeter cube. Basta tandaan, i-identify muna yung length, width, and height. So, mas mahalaga na huwag niyong pagbali-baliktarin yung mga yan. Para at least, ma-memorize nyo kung nasan ba dyan ang length, nasan ba dyan ang width, nasan ba dyan yung height. So, di ba yung length, yun yung haba. Yung width, yung kapal. Yung height, syempre, yung taas. Okay? And next shape is yung sa triangular prism. So, mahirap i-draw yung sa triangular prism. Wait. Ito-try ko siya. Ayan. Ay, hindi pantay. So, imagine niyo na lang na triangular prism yan. So, ang volume ng ating triangular prism is, yung volume is equal to 1/2 or kalahati ng ating base height and another height. So, for example, ang ating given dito ay 6 centimeter. And
ito yung taas nito, yung height is 4 centimeter. And yung kanyang base, yan, yung baba, kung nai-imagine nyo, is 8 centimeter. So, kapag sinubstitute natin yan sa mga formula, meron tayong 1/2 given ito sa ating formula. And i-multiply lang natin yung tatlo. Yung ating base, yung 8 centimeter, and yung ito, yung sa height, 6 centimeter, and this one is 4 centimeter. Ayan. So, unahin nating i-multiply itong tatlo bago natin kuhanin yung kalahati. So, 8 times 6, ilan? 8 times 6, 48 times 4. 48 times 4. O, sige. Para hindi kayo nag-i-imagine dyan. 48 times 4. Ha? 192 po. Very good. So, ngayon, kunin natin yung kalahati ng 192. Kasi i-multiply natin siya sa 1/2. O, ilan ang kalahati ng 192? Ilan? Na? 6 po. Kalahati ng 192 na? O, sige. 96 po. Ha? 96. And centimeter times centimeter times centimeter is centimeter cube. So, yan ang volume ng ating triangular prism. Okay? Okay na? May question dito? Sige, mag-react lang kayo. Dating ko lang po. Choppy, nag-choppy ka, nak. Nag-choppy ka. Pakiulit na lang po, teacher. Kakadating ko lang po. Okay. Pero na-discuss na namin yung sa cube, kung ano yung edge niya, i-multiply mo lang ng 3 beses. Kasi yung volume ng cube is equal to E raised to 3. And yung rectangular prism is... Naturo na po yung cube, teacher, sa science po. Kaya alam ko na po yung teacher. Okay. Tapos yung sa rectangular prism, na ano mo na yon? Opo. Okay. Tapos, ngayon, yung triangular prism naman. And that is 1/2 base times height times the height pa ng prism. Okay? Next, yung sa cylinder. Oink. Yan yung sa cylinder. Ayan. So, dito sa cylinder, ang ating formula is volume is equal to pi. Familiar naman siguro kayo sa pi. R squared times height, or the pi r squared times the height of the cylinder. So, halimbawa, ang given dito na ano ng ating cylinder, ng kanyang height is, ito yon. Let's say 7 diameter. Ay, 7 decimeter. And, ang kanyang radius, ito yon. Let's say 4 decimeter. Ayan. So, ilan ang, sige nga, tingnan nga natin kung naalala nyo, ilan ang value ng pi? Ilan ang value ng ilan? 3.14 po. Yan. Actually, mahaba yan. Madami pa yan. Yung mga susunod na decimal. So, pero, kinukuha lang natin yung 2 decimal places. And yung ating radius ay 4. Or 4 decimeter. And
square natin siya. Times pa natin yung height. Yung height niya ay 7 decimeter. Ayan. So, iunahin natin ito para hindi mahirapan. Tsaka kasi yan ay exponent. So, kung tusundan yung sa PEMDAS rule, ayan. So, 3 times or 3.14. Yung sa 4 decimeter squared. 4 squared, ilan? 4 squared. Na? 4 cm. 4 squared. 4 times 4 yun. O, ilan? 4 times 4. Sige. 4 times 4 po, teacher. Oo, kasi 4 squared siya, anak. Hindi siya 4 times 2. Very good. So, 16 decimeter squared. And times 7 decimeter. So, itong tatlo, bago natin pag-multiply ang tatlo, unahin natin ito. So, 16 times 7. O, ilan? 7 times 6? 40? 12 po. 12. Ilan, nak? 7 times 6 is 42. Very good. 112 lahat. 7 times 1 is 7 plus 4 is 11. So, 3.14 times natin sa 112 and centimeter squared times, or I mean, bakit may ano pa yun? Decimeter squared times decimeter. That will give you, ay, ba't nilalagyan ko ng decimeter squared times decimeter is equal to decimeter cube. So, i-multiply natin yung 112 sa 3.14 or 3.14. So, 4 times 2, ilan? 8. 4 times 1 is 4. Oo, 4 times 1 again is 4. And 3 times 2 is 6. 3 times 1 is 3. 3, ay, wait. 4 times 2 is 8. 4 times 1 is 4. 4 times 1 is 4. 1 muna. 1 times 2 is 2. 1 times 1 is 1. 1 times 1 again is 1. And 3 times 2 is 6. 3 times 1 is 3. Oo. 3 times 1 again is 3. So, kapag pinag-add natin yan, bring down 8. 4 plus 2 is 6. And 4 plus 1 is 5. Plus 6 is 11. Carry 1. 1 plus 1 plus 3 is 5. And bring down 3. So, 2 decimal places, meron tayong 351.68 decimeter cube. Nakuha ba kung paano natin nakuha yung volume ng ating cylinder? Nakuha nyo ba kung paano? Okay. So, dyan mag-focus yung ating sa volume and capacity. Dyan umiikot yung sa cube, yung sa rectangular prism, triangular prism, and cylinder. So, ito kasi, yung sa base lang ang nag-iiba. Yung tatlo, yung square base pyramid, yung rectangular base pyramid, triangular base pyramid. Same lang sila, pero yung base lang talaga yung nag-iiba. Okay? So, kapag yung square, ibig sabihin, square, 1/3 ng s squared times height. Pero naman kapag rectangle, or yung base niya is rectangle, that is why rectangular base pyramid, ayan, length times width times height, yung 1/3 niya. And kapag naman triangle yung base niya, or yung tinatawag nating triangular base pyramid, yan yung 1/3 times natin yung volume ng ating triangle. Kanina, yung triangular prism, which is 1/2 times base times height and times height of the prism. And yung sa cone, medyo similar sila nung sa cylinder, pero this time 1/3 naman. 1/3 nung ating pi r squared times height. And merong another way dun sa additional information
dun sa ating volume. Wait lang ha, meron lang may tumatawag. Ayan, additional information dito sa ating page 159. Kung paano nakukuha itong mga to ay. Ay. May maingay ba kayo naririnig? May maingay kayo naririnig? Na? Wala. Wala. Ang ingay kasi nila dito Wala eh. po. Okay, ang ingay nila kasi. Pasensya na, nagkukubit-kubit. Ay. Masyadong meron yung yung kahit hindi given yung mga kanilang measure. Ang hirap, no? Ang hirap mag-draw. Oink. Nagkukubit. Ayan. Imagine nyo na lang na maayos yung ating drawing. So, dito, bibilangin lang natin yung mga, yung mga tawag dito, mga mga blocks na yan. So, halimbawa, hindi given yung measurement. So, bilangin mo, ilang box meron nito? Yung kanyang height. 3 po. 3, ibig sabihin yung height niya is 3. Tapos, ilan yung kanyang length? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? And ilan yung kanyang width? Ito, yung kapal niya. 2. 2 po. Naalala niyo pa ba kung paano pagkuha ng volume ng ng rectangular prism? Naalala niyo pa ba? 'Di ba minumultiply lang yung ating length, width, and height? So, sino makakabigay sa akin ng sagot? Sino makakapagbigay sa akin ng answer? 42 po. 42. Kasi 7 times 2 is 14. 14 times 3 is 42. So, clear na ba sa inyo? Clear na? May question pa ba regarding this? O, sige, Frances. Ano yon? Yung doon po, teacher, siya parang triangle po, yung kanina po. Yung sa kanina, triangular prism na? Yung ganyan? Opo, yun lang. Opo. O, sige. Mahirap lang siya i-draw, pero carry naman. Ayan. Dito kasi, dalawa yung height natin. Yung height ng triangular base, ito yon, yung sa base. And meron din siya, ito parang, ayan o, yung na-form na triangle dyan. Yung sa base. And yung ating height ng ating prism. Ito yon. So, ito yun yan, yung pinaka-base natin. So, binigay ko kanina yung ating given. Halimbawa, yung itong height na ito ay 6 cm. Halimbawa, yung kanyang base is 10 cm. Ina-assume ko lang yung mga given Halimbawa, itong height ng ating prism is 4 cm. Ayan. So, ang formula kasi para kuhanin natin yung volume ng triangular prism is 1/2 times the base of the triangular base times the height of the triangular base and the height or times the height of the triangular or the prism. Or simply yung tatlong to. Ito yung ating base, ito yung height ng ating triangular base, ito yung height ng ating prism. So, i-multiply mo muna bago natin siya i-1/2 or bago natin kunin yung kalahati niya. So, 6 times 10, 60. 60 po. Times 4, ilan? Sige nga.
200, 240 po. 240. And since ang ating formula in getting the volume of triangular prism is 1/2 times B times H times H. So, multiply natin to, that is equal to 240. And i-divide natin siya sa half, yung kalahati. Ilan ang kalahati ng 240? 120 po. Ayun. So, ibig sabihin, 120. And since multiply natin itong 3 centimeter, that is centimeter cube. Yun yung pagkuha ng ating volume sa triangular prism. May question pa? Yung iba? May question pa? May nag-chat. Teacher, nawawalan ako ng internet. Okay lang, Maurice. At least, nag-attend ka na. Any question?